Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibyo natin hala, arestado na. Nako, walang kawala sa Senado, huhulihin na. Yan mga kababayan patungkol po riyan. Ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago po ang lahat, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muli natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At ito nga mga karibyo natin, unahin na po natin itong survey. Nako, eto, sabi dito sa survey mga kababayan, sa kabila ng mga ingay, patuloy ang pagtitiwala ng taong bayan kay PBBM. Ito, mula po ito sa Stratcom Media Survey. March 11 to 20, 2025. Ito po ang resulta ng kanilang survey. Ang trust rating po ni President Bongbong Marcos Jr. Ay pumapalo po ng 77%. Aba, grabe 77% po mga kaubayan ang trust rating, no? Samantalang kay Vice President Sara Duterte naman po, ang trust rating po ay 69%. Kita nyo, ang laki po ng diferensya, no? Okay, sa performance ratings naman po, mga kaubayan, pumapalo sa 74% ang kay PBBM. At dito naman po kay Vice President Sara Duterte ay nasa 63% lamang po. Wow. Diba? Sabi nga po nila dito sa kanilang caption, no, ng survey ito, sabi po yan, no, sa kabila ng mga ingay, patuloy ang pagtitiwala ng taong bayan kay PBBM. Ewan ko lang totoo ba ito? Hindi, nagtatanong lang tayo kung totoo ito. Baka mamaya, fake news pala ito, sinishare natin. Di ba? Hoy, kayong mga taga Strat Communication Media Survey. Nagbasa na ba kayo ng, or nagparehistro na ba kayo sa COMELEC? Di ba? Dahil nire-require na po ng COMELEC itong mga survey company na magpasa, no? Or magparehistro sa kanila. Bago kayo magbigay-bigay ng mga resulta ninyo. Kasi minsan, hindi ka panipaniwala ang inyong mga survey. Sa bagay, no? Kahit naman anong gawin ninyo, iisa lang naman talaga ang totoong survey. At yan po ang eleksyon 2025 mga kaubayan. So, tingnan na lang natin, no? Kung ito bang 77% na survey ng Strat Communication Media Survey ay magre-reflect in the coming election, no? Maybe because ako naniniwala ako mga kabayan that they are doing this, no, for mind conditioning. Yan po yan po ang estratehiya ng mga mainstream media or something itong mga survey company na ito, di ba? Well, anyway, ano po ang inyong reaksyon? Naniniwala po ba kayo dito sa survey ito? Good luck po sa inyo kung naniniwala kayo, okay? Eto, pasadahan rin po natin itong balitang ito. Nako mga kaubayan, yung, eto, palakihin natin. Yung Hungarian Prime Minister na si Viktor Orbán, mga kaubayan, no? May statement po against ICC sa kanilang withdrawal from the ICC. Ito po, no? Baka sakaling ako naniniwala ako dito siguro sa sinasabi niya Parang gusto ko na talagang maniwala sa nangyari kay former President Duterte. Ito pong sabi niya mga kababayan. This is no longer an imperial court, a role of law court, but rather a political court.
this very important court has been diminished to a political tool and Hungary wishes to play no role in it. So, ayaw na po nila, mga kabayan, na magkaroon sila ng participation sa ICC. No? Ayaw na lang nasabi niya dito, yung Hungary daw wishes to play no role in it. No? Ayaw na lang magkaroon ng participation on whatever the ICC is doing. Kasi nga po, sabi niya, it is already a political court, not a court of rule of law, mga kabayan. Maybe, the Prime Minister of Hungary, no, concluded this statement because of what happened to former President Duterte, no, and also to his friend, no, na yung Israeli, no? Sino ba yun? Si Netanyahu? Diba? So, yan. Sabi niya, hindi na ito rule of law na korte. Kung di politika na po ito, pinupolitika na po ito. Politically motivated na po yung korte ng ICC. What do you think, mga karibin natin? Do you believe sa Hungarian Prime Minister na ito? Kasi ako gusto ko na talagang maniwala na napupolitika talaga dito eh. No? May halong politika po ang ICC. Well anyway, ang Hungary po ay nag-withdraw na po, no, mga kabayan. Like what former President Duterte did when he was in position. Eto, isa na naman pong world leader, mga kabayan, ang nag-withdraw sa ICC because ayaw niya ng mga kalakaran baga. Sa ano pong inyong opinion dyan, mga kabayan, i-comment nyo na lang po. At eto pa, sabi po ni former President Duterte, I am an old man. I can die anytime. But I want to die in my country. Yan, nakikiusap na po siyang iuwi niya na po siya kasi gusto niya lang namang magpahinga dito sa Pilipinas. Ito nga itong naisip ko, mga kabayan, no? Tayo, may mga kabayan tayong nagkasala sa ibang bansa, no? Yung mga nagpupuslit ng mga illegal na droga. But our government is helping them, no? How can you not help a former president, no, na ginawa lang, naging matapang lang para sa pagsugpo ng illegal na droga sa kanyang bansa para protektahan ang mga inosenteng tao na nagawa niyo ang tulungan yung mga hindi naman sa inaano natin yung mga kababayan natin, no? Nagawa niyo ang tulungan yung mga kriminal nating mga kababayan sa ibang bansa. Di ba? Napauwiin dito. Samantalang si former president, he is not convicted even once dito sa Pilipinas or even sa ibang bansa. Ngayon pa lang siya lilitisin, mga kababayan, at wala pang kasiguraduhan kung siya ba talaga ay makukonvict diyan sa ikinaakus sa kanya. Hindi ba natin pwedeng tulungan yon? Former president. Ako naman, no? Maybe ngayon kayo po ang nasa posisyon, but maybe in the coming years, no? You will be also called a former president, PBBM. Magiging former president ka rin. And maybe, you will need help from the government. Anyway, no? Saklak lang kasi sa kabila, ito, palagi kong sinasabi dito sa channel natin, no? Sa kabila po ng ginawa ng ni former President Duterte sa pamilya ninyo, binaliwala ninyo lahat yun eh.
Parang hindi, eto, opinion ko lang ito parang hindi kayo Pilipino. Wala ba sa dugo ninyo ang kulturang Pilipino? We have so-called bayanihan, no? Strong family ties, utang na loob, and whatsoever. Pero ewan ko lang may kanya-kanya naman tayong opinion, mga kaubayan. Whatever your opinion is, we respect it, no? So ano po ang inyong opinion dito sa sinasabi ni former President na kung pwede, pauwiin nyo na siya kasi gusto nyo lang magpahinga dito sa ating bansa. Pilipino po ito, hindi po ito Amerikano, hindi po ito incheck, hindi po ito puti. Kayo manggi po ang balat nitong tatay na ito. Di ba? Pauwiin nyo naman, please. Eto, anong opinion nyo dyan mga karibin natin? I-comment nyo na lang at eto pa. Eto, sabi po dito sa video ito, see the difference, no? Kung anong ginawa nila sa Malacanang. Eto, pakinggan po natin at bigyan natin ng konting reaction to. Ang official residence ng Pangulo, mataas ang kisame sa receiving area nito. May mangilang-ilang muebles kaya lutang ang malawak na floor area. Wala raw balak sila Hanilet na dagdagan pa ang laman ng receiving area. Ay hindi, kasi hindi naman amin to. So wala kayong Tsaka kung hira? nag-decorate ka dyan, nag-ano ka ng pera ng hira. Correct. Napaka-correct po, no? Very true yung sinasabi ni Ma'am Hanilet, mga kabayan. So, 2 years later. eto, 2 years later. Ngayon ay mala resort na ang vibe dahil sa swimming pool at mala resort berdeng na. kapaligiran nito. Ayon sa arkitekto nito, mismong si First Lady Luis Araneta Marcos ang may ideya kung paano pagagandahin ang presidential residence. Flashback. Wala raw balak sila Hanilet na dagdagan pa ang laman ng receiving area. Ay hindi, kasi hindi naman amin to. So wala kayong Totoo. Diba? Hindi naman sa kanila yan eh. Diba? Pinatitira lang sila dyan ng taong bayan. Actually, it is the property of the Filipino people. Tayong lahat. Tayo ang may-ari po ng Malacanang, no? Tama pa yung sinasabi ni Ma'am Hanilet, no? Na hindi naman sa kanila yan. Tsaka kung nag-decorate ka dyan, nag-ano ka ng pera ng hira. Nice. Ano naman ito? Mismong si First Lady Luis Araneta Marcos ang may ideya kung paano pagagandahin ang presidential residence. Pati na racing simulator na madalas daw gamitin ni Presidential son Vincent Marcos. Nalo ko na. Nalo ko na mga kabayan, pati paglalaro ng kanilang mga anak. Ay meron palang pwesto or space na ibinibigay dyan sa Malacanang. Racing simulator, mga karibin natin. Mahal yan, ha? Nandyan sa Malacanang para sa kanilang anak. Wow, mapapawaw ka na lang eh. That's why, mga karibin natin, no? Napakalayo ng loob ng ordinaryong Pilipino sa Marcos. Why? Nasa magkaibang mundo po tayo eh. No? Unlike former President Duterte, we are in the same world, no? Galing sila sa mababa. No? Naiintindihan nila yung mga mahihirap. Alam nila kung anong pinagdadaanan ng mga mahihirap ng mga Duterte, ha? But for the Marcos, mga kabayan, I don't know if they really also nakikinsipantya ba sila sa mga ordinaryong Pilipino, because their lifestyle, mga kabayan, is very different, no, sa ating mga ordinaryong Pilipino. Yung lifestyle nila, maihahalin tulad natin po sa mga lifestyle ng mga oligarch. That's why they are in common, 'di ba? May mga common factors. Kaya nagkakaintindihan po yung oligarchs and the Marcos. Duterte and the Filipino people.
That's what I'm trying to point out sa video ito, mga karibin natin. So, ano po ang inyong opinion? I-comment nyo na lang po dyan, mga kababayan. At eto, last po natin pag-uusapan. Ako naman talaga, security ni VP Sara. Vice Court Marshal. Nako po, mako-court marshal po. Yung ating security ng ating Vice President, mga kababayan. Isa lang pong naisip ko no? Nadamay po. No? Nadamay po sa away politika yung mga sundalo natin, no? Or yung itong mga security ni Vice President Sara Duterte. Supposed to be, they are not, no? Non-partisan sila wala silang pakialam. Basta serve sila. Ba't sa nangyayari ngayon, mga karibin natin, parang personalan na ito. Kung sino mang dumidikit sa'yo, bibirahin namin yan. Di ba? Yun ang nangyayari ngayon. Bakit? Pati nga mga vloggers, di ba? Na yan, dyan na natin makikita yung sinasabi kung lahat ng dumidikit sa'yo or kumakampi sa'yo, bibirahin namin yan. Pangalawa na po itong BP security men na face court martial. Mag-face sila ng court martial, mako-court martial sila. Diba? So, what do you think, mga karibin natin? Personal na ba? Sa palagi ko, it is already personal. Mga karibin natin, okay? Ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, pakinggan po natin at bigyan ng reaksyon ang video ito. Nakarma na Tory Marbel Fajardo. Walang lusot, matinding utos ng Senado. Escudero, permado na. Eto na po. Ito ang nakakagulat. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang ayaw ninyong dumalo, ipapasumpina na kayo ng Senado. Ito ang diretsang marka ni Senator Amy Marcos nang balagbagin nito ang mga executive officers na hindi dumulo sa ikalawang Senate hearing patungkol sa di umano'y illegal na pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa nagdaang Senate hearing, hindi nakapagpigil ang senadora, tinawag na duwag ang mga taong tila nagtuturo-turuan kung papaano nila tila pinagplanuhan ang pagka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pero bagong lahat, mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick mo rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga, mga kapinas, banat pa ng presidential sister at ngayon ay chairwoman ng Committee on Foreign Relations na walang iba kundi si Senator Amy Marcos, hindi daw niya titigilan o hindi daw siya titigil hanggat sa lumabas sa kanilang mismong bibig kung ano ang katotohanan at kung sino ang mga sangkot sa pamahalaan. Kabilang sa ipinasumpinan ni Senator Amy Marcos sina CIDG General Nicolas Torre III, PNP spokesperson Jean Fajardo at ilan pa sa mga cabinet officials na bigong dumalo sa ikalawang Senate hearing, maging ang hepe ng Philippine National Police na si Romel Marbel. Talaga namang nag-react ang marami sa ating mga kababayan at mukhang maka-hot seat na naman daw ang ilang mga kapulisan, lalong-lalo na ang kinasusuklaman ng mga Pilipino online na walang iba kundi si General Torre, matapos eksklusibong ipasumpinan na ni Senator Amy Marcos matapos dedmahin ang ikalawang Senate hearing ukol sa pagdinig sa iligal na pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Senator Amy Marcos tinawag na duwag ang mga taong nagtatago daw sa executive privilege at hindi sumipot sa nasabing Senate hearing. Dahil nga dito ay marami sa ating mga kababayan ang napasigaw na akala mo ang tapang-tapang nila dahil basta-basta na lang nilang hinuli at ipinadala si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ibang bansa para doon litis. Tama nga mga kababayan, no? Ang tapang-tapang. Di ba yung last time, shinare po natin yung video patungkol po doon kay General Torre sa pag-aresto niya kay former president. Napakatapang, mga karibin natin. Yung iba nga nayayabangan sa sobrang tapang. No? Pero ngayon, bakit nababahagang kanilang mga buntot sa pag-attend dito po sa hearing na ito? Bakit ganun? Sasagot lang naman sila sa mga tanong ng mga senador,
Di ba? Kung alam nila ang katotohanan, bakit kailangan nilang magtago? Kailangan nilang hindi sumipot, no? Isa lang pong naisip ko. Baka mayroon po kayong tinatago, mga sir, no? Well, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, mga kaubayan? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kaubayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa pagnanakaw ng tao.